Ayan, Professor, nakikita na po natin ngayon si Vice President Sara Duterte, dumating na rin sa voting precinct. So, tuloy lang yung pagtalakay natin. This election na midterm, mas personal at emotional, Professor. Tama. Oo. Tinignan natin yan kasi nga yung mga Pilipino, sa tingin ko, yung election is more and more an expression ng kanilang anumang emosyon, yung nararamdaman nila. Ngunit hindi lang nila nararamdaman yung personally, marahil nakaka-relate sila o na ipaparating ng mga kandidato, yung emosyon ng mga kandidato. Tapos medyo pag nakaka-relate sila, nadadala nila yon sa kanilang desisyon sa pagboto. Itong eleksyon na to, maraming yung emosyon ng loyalty, no? At betrayal, pwede natin sabihin. Ayan. Professor, ito nakikita natin, no? Oh. Si Vice President Sara Duterte, nandyan siya ngayon sa Davao City at dun ang kanyang polling precinct. Ayan, chinecheck na niya ang kanyang precinct number dito sa listahan. At anytime now, boboto na itong ating pangalawang Pangulo, no, dito sa Davao City, kung saan siya dating namuno bilang mayor. Diba? So, ito na nga tulad ng sinasabi niyo ho, no, Professor, yung looming impeachment crisis na nakikita natin, yung senatorial contest will be sort of like a referendum, right? Oo. Tsaka kay Sara Duterte, napaka-importante nitong senatorial elections na to. No? I think her own political survival is at stake. Dahil alam natin, yung kalahati ng iboboto ng mga kababayan natin, yun ang uupo bilang Senate impeachment trial. At kahit 2/3 pa yung kailangan, no? More than 2/3 to convict, at alam natin na siya mismo nagsabi na political process yung impeachment, kailangan ma-assure na for her, no, kung interest niya yung pag-uusapan, na ma-acquit siya, no, sa impeachment na to, because yung likely na outcome hindi lamang yung hindi na siya magiging vice-presidente, but yung possible na perpetual disqualification. I think yun yung mas maigting na kailangan bantayan, kasi as Vice President, wala naman talaga siyang trabaho kundi maging constitutional successor. At ngunit yung perpetual disqualification, kasi alam naman natin na isa siya sa, in fact, sa ngayon, pinakamalakas na contender sa 2028 presidential elections, ayon sa surveys. Pero nag-mature na ba ang botante? Gayong sa paliwanag mo nga, parang more on family feud, no? Yung nakikita nating batayan ng kanilang desisyon? Igan, sa buong Asia tayo may pinakamatagal na karanasan sa eleksyon. No? At supposedly dapat habang tumatagal tayo sa ganitong proseso, may voting maturity, no? Ngunit sa kasawiang palad, no, sa mga pag-aaral natin, no, wala pa tayo doon. At kung titignan natin, no, yung mga binoboto ng mga tao, kumpara na lang natin yung Senado nung dekada 70, dekada 80, ibang-iba yung kalidad, no? At sa tingin ko, dahil mismo yung mga politiko natin, hindi inaangat yung standards. No? Sa tingin ko, hindi sila nag-oorganisa bilang mga lehitimong at organisadong political parties. Hindi usapan yung plataforma, hindi usapan yung mga issues, kundi celebrity, dinastiya, at popularidad. No? Pero, Prof, sorry, Vicky. Nabanggit natin na parang hindi nagmamature yung ating electorate. Ano? Pero sa isang banda, meron din naman mga sumusubok na pag-usapan yung mga plataforma. Bakit di sila nananalo? Kung sinasabi natin dapat yun ay isang superior way of running at sila ay mas mainam na kandidato kung pinag-usapan nila yung mga issue. Right. Totoo yan, Atom, no? Hindi naman sa dahil walang ibang mapagpilian, no? Merong mga nangangahas na baguhin yung kultura ng political competition sa Pilipinas. Ngunit masyadong nadedehado sila ng sistema. No? Alam natin na isang malaking development, nagiging mahal yung pagtakbo. Nakita natin yung ibang spending in the billions of pesos. So kung ikaw ang dala mo lang kompetensya at track record, how can you match
No? Billions of pesos na binubuhos ng isang politiko na ang isang senador, ang sweldo lamang 250,000 a month. Eh, di ba Magtataka bawiin? ka kung paano yun, donasyon na lang yun? Yung bilyon na Professor, bilyon na yun? marami pa tayong pag-uusapan. Gusto ko pag-usapan yung party list, kung naabuso bang sistemang ito, at saka yung survey, no? Anong benefit sa atin ng mga survey? Gusto ko pag-usapan yan mamaya. But in the meantime, tawagin po natin si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, yes, sa mga oras na ito ay kasalukuyang na bumuboto si Vice President Sara Duterte. Pagdating niya dito sa Don Daniel Aguinaldo National High School, ay agad siyang pumunta doon sa voters list registration kung saan verify niya ang listahan at ang makakuha nga ng confirmation ay agad nang dumiretso ang Vice President dito sa assigned classroom or itong precinct kung saan siya rehistrado. Bagamat may mga pila, wala naman daw hiniling ang kanyang tanggapan pero siya nga'y she was afforded the courtesy of the Vice President kaya agad siyang pinadiretso sa loob at ongoing ang kanyang pagkas ng kanyang boto sa ngayon. Napakabilis na ng proseso, DJ, no? Doon sa pag-verify ng kanyang pangalan sa voters registration list. Tapos nung ma-verify ito ng mga guro, ng mga ating Board of Election Inspectors, ay agad nang pinakast ng vote itong si VP. So ongoing ang kanyang pagboto, medyo nagkakagulo lang kasi syempre na napakahigpit ng seguridad. At syempre ang dami rin nagkakagulo dito bukod sa atin na nagko-cover ay napakadami rin ng mga ilang botante na gusto rin makita ang VP. So inaasahan natin, DJ, na magiging mabilis ang itong proseso. At kung mapapansin niyo din sa ating live na kuha, normally nasa 20 ang number of persons na nakakaboto at a given time, pero nilimit nila ito sa 12 lang para hindi raw maging masyadong siksikan at may enough space ang mga boboto, Vicky. So after nito, magkakaroon, we believe, Vicky, as per schedule na binigay sa atin kanina, magpapa-unlock ng panayam itong si Vice President Duterte matapos siyang bumoto. Kasama niya ang kanyang asawa na si Atty. Man Scarpio na sa loob din. And we believe, although I cannot see him really directly kung nagkakasing siya ng kanyang vote, pero sabay niyang dumating dito kanina at yun, ongoing ang kanilang pagboto. So, magbibigay tayo ng update maya-maya, Vicky, no? Hinggil pa rin sa mga kaganapan dito sa Davao City. Balik sa'yo, Vicky. Yes, Marisol, maraming salamat sa iyo, no? Ito nga si Sara Duterte nandun nga ngayon sa Daniel Aguinaldo National High School sa Davao City, ang kanyang voting precinct, at dito rin siya namuno bilang mayor ng dalawang termino, no, mula 2010 hanggang 2013 at muli mula 2016 hanggang 2022, kung saan niya ipinagpatuloy ang mga programa ng kanyang ama at kabilang sa kanyang kampanya ang kontra krimen at mga inisyatiba sa kalusugan at edukasyon. Noong 2022, nahalal siya bilang pangalawang Pangulo, no, ng Pilipinas sa ilalim ng Uniteam Alliance kasama nga ni Pangulong Bongbong Marcos, pero nagkaroon ng hidwaan ang dalawa. Pinamunuan niya dati ang Department of Education hanggang sa nagbitiw siya noong 2024. At ngayon na nga nakaharap si Sara Duterte sa impeachment trial na nakatakdang simulan sa Hulyo 2025.